So stand please. Tuloy po tayo lahat mga kapatid. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15, verse 51 and 52. As it's being flashed sa screen, alam kong meron sa atin dito may mga karamdaman at pagod na tayo sa pagpapagamot. Are you having some pain in your bodies? Having some health issues? Ayaw natin ng karamdamang taglay and we want to have that body to be healthy. Gusto natin magkanta ng katawan na hindi nagkakasakit. Amen? Who among us would like to say, higa na lang ako habang buhay. Dahil ako ay dito na mamamatay, masaya ako, may sakit ako. Walang ganon tao. Today, I'd like to give you a good news. Lahat tayong may karamdaman, lahat tayong may sakit. All of you are having some physical health issues. One day, kung kayo Kristiyano, you will be receiving a glorified body. I guarantee you 1,001%. Kung kayo Kristiyano, if you're a believer in Christ, Kuya Eddie, kami, sino mga tatay natin dito, nanay, lolo, lola, kahit kayong kabataan, if you're a believer in Christ, you will 100% receive a glorified body. Amen? Believe it or not, you will have a glorified body. Basahin natin ang 1 Corinthians 15, verse 51. Begin. Next. Final verse, 53. Pagpalain Diyos ang kayo sa lahat na nabasa, tayo magsiupo, mga kapatid. Grace and peace be unto you from God our Father and from our Lord Jesus Christ. Glorified bodies. Sabi ng Bible, you will be raptured in the twinkling of an eye. Pag nag-rapture, tayong lahat, according to Apostle Paul, we will be caught up together in the clouds. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. To meet the Lord in the air. Kayong Kristiyano, hey, listen, kayong mga anak ng Diyos, tayong mga mananampalataya, one time, one day, or any moment from now, we will be raptured. Amen? Amen? Ewan ko yun, pero pag kami nag-rapture, bahala na kayo rito sa church. Pag nag-rapture na, bahala na kayo. Kung ano pwede nyo gawin dito. Kami nasa langit na. And I'm serious. Pag si Kristo dumating, any moment from now, we will all be gone. Kayong mga Kristiyano na nasa puso si Kristo, your bodies will be changed. Salamat sa Diyos. Yung mga noonang namatay sa ating Kristiyano, mabubuhay na muna. Nasusundan tayo, mabilis na mabilis. Lahat tayo nabubuhay pa pagdating ni Kristo, we will be changed. Yan ang sinabi ng Bible. At ito ay isang hiwaga. Ewan ko kung kailan magaganap, but I believe it is very soon. It will be very, very soon. Pero tandaan niyo mga kapatid, how fast this is going to happen. Sabi ng Bible, in a moment. Okay, verse 51. In the twinkling of an eye. It does not say in the wink. No? Hindi sinabi sa isa't isang mata. No. In the twinkling of an eye, rapture is going to take place na napakabilis that is going to be over, we realize, nangyari na. Magtataka kayo, ang daming nawala. Wala, kung saan di siya dumating, I hope he would come. Wala na si pastor dito. Marami dyan mga nakaupo ngayon, nakita, damit na lang. Maraming nagdadrive na Kristiyano, nagbabackslide, pero Kristiyano sila, mababangga sa kanila. When rapture to take place, you will realize it only happened. It just happened. Kaya you better be prepared. Kayo ba anak na ng Diyos? Hey, young people, adult, kayo ba'y Kristiyano na? Kayo ba'y nagsisila ng kasalanan? Sigurado na ba kayo na kung kayo mamatay, sa langit kayo pupunta? Kung di kayo nakasasigurado, you better be sure. You trust Christ as your Savior. Tagin mo siya bilang yung tagapagligtas. And all of those who died in the Lord na nauna sa atin sa rapture, na mabubuksan natin libingan, babawas silang una, almost simultaneously. Tayong mga Kristiyanong buhay pa, ay sama-sama
sa langit. And that time, all will be changed. Yung ating katawan ay magbabago. It will be a glorified body. Ang tanong, bakit tayo bibigyan ng Diyos ng bagong katawan? You know why? Hindi kasi nakadesenyo ang katawan ito sa langit. God will give you a body that is designed for heaven. Amen? Wala tayong mga rayuma. Wala nang high blood. Wala nang hinihingal ng mga paglakad-lakad. Wala nang nananakit na mga kasukasuan. Wala nang nananakit na mga tuhod. Wala nang ginagout. Amen? Wala nang hinihika. Salamat sa Diyos. We are be given ng glorified body. Yung mga astronaut sa labas ng mundo, kailangan magsuot ng special suit para siya makasurvive. Sa langit, mga kapatid, this body will not survive sa langit. But we will survive by having that glorified body. 1 Corinthians 15, again, 53, sapagat kailangan po na itong may kasiraan na magbihis ng walang kasiraan. Itong may kasiraan, kailangan magbihis ng hindi na nasisira. At itong may kamatayan, kailangan magbihis ng katawan na hindi na namamatay. Amen? Tandaan niyo mga kapatid, pangako yan ng Diyos sa mga Kristiyano. Kung magkagayon, sabi ng Bible, mangyayari ang wika ng nasusulat, nilaman ng pagtatagumpay ang kamatayan. Pwede natin sabihin kay kamatayan, where's this thing? Nasa natibo mo kamatayan. Na lahat tayo natatakot humarap sa kamatayan. Wala siyang angas. Wala siyang kakayahan. Pag tayo nagbigyan ng Diyos ng buhay ng buhay na walang hanggan, tayo may nagtaglay ng maging Kristiyano, tayo bibigyan din ng bagong katawan. Wala nang kakayahan ng kamatayan na tayo ay sipilin, lipulin. And the Bible refers to death as something lahat tayo makaka-experience. Lagi meron sting of death. At yung ating mga mahal sa buhay, pag namatay, when they die, the sting of death is so severe. The sting of death is so painful na naglipas na ng panahon, naglipas na ng buwan, taon, masakit pa rin sa ating puso na sila'y nawala. It's really painful to see our loved ones pass away. I hope you would realize na pag ating mahal sa buhay hindi pa Kristiyano at sila namatay, they will go to hell. But bago sila mamatay, bago sila mabubuhay ng buhay, I hope to God na tayo maging Kristiyano, mga Kristiyano, mag-share ng mabuting balita. Kaibigan, mahal sa buhay, share natin mabuting balita. Ano sabi ng 1 Thessalonians chapter 4? 1 Thessalonians chapter 4 verse 1. Wherefore, comfort one another with these words. Ibig sabihin mga kapatid, time will come ng kamatayan, wala nang maipananakot sa atin. Hindi tayo luluha, hindi tayo mag-alala na ating mahal sa buhay na naghihingalo. Mamaya, I will show you a video of how a mother was crying for help dahil kanyang anak ay naghihingalo. Hirap na hirap hininga. That frail body will one day be transformed into a glorified body. Amen? Sa araw, ang ating katawan itong nangihina will be changed into a glorified body. Every Christian dapat maging excited. Are you? To receive your body? Siguro 7-footer na ako ron. Miskin na 5-footer lang ako, okay lang. Basta malaga meron akong bagong katawan. And I'm serious. People nowadays, they would try to invest lots of money, pagbabago ng pagmumukha, pagbabago ng kanilang mga tsura. They would spend all their money para mabago yung tsura nila. Pero mamamatay, ganun din, may kapan din ng punerarya. Mga kapatid, the Lord will rapture us in a moment, in the twinkling of an eye. God's people are going to be changed from mortal bodies into glorified body. So, ito tatalakay natin. Anong klaseng katawan? What is the type of body na ibibigay sa atin ng Diyos? Pastor, what is that? How do you describe that glorified body na ibibigay sa atin ng Diyos? Number one, a new body like that of a divine. It is a divine body. Philippians 3:21. Philippians 3:21. Ito po sinabi ng Bible. Philippians 3:21. Basa mga kapatid. Begin. Tayo may katawan na pinakamababa. May katawan tayong mababang klase, pero we will be given a body na katulad ng kanyang katawan. Amen? Full of glory. Notice the word,
napakababang uri ng katawan. That old sinful flesh na ating tinatahanan, so vile that there's nothing natatanggal itong mababang klase ng pamumuhay. So vile that this body would kill like what the Hamas did, or like what the Hamas are doing. The Hamas, so vile, so brute, so wicked, na kukuha ng mga bata, pupukutan ng ulo, kukuha ng mga babae, bababuyin, nalaspagin, rarepin, tatapak-tapakan, at uupuan, at ikakalat ka sa karsada. And they are doing that. Why? Because they have their vile mind. Napastangan, diablo ang pag-iisip. May God help us na ating katawan ito, bagamat hindi pa nababago, tayo ay magamit ng Diyos. Amen? And I'm here to tell you, that mortal body we live is vile. Kahit tayo Kristiyano na, ang hilig ng katawan ito, magkasala, magkamali. This body wants to sin, but God wants this body to be used for His purpose. Mag-akay ng kaluluwa, mabuhay, magpatotoo, Matthew 5:16, mabuhay ng maayos harap ng mga tao. Amen? Ephesians 2:10, that we should be doing good works. Bilang mga Kristiyano, makita sa atin yung paggawa ng mabuti. Amen? Halimbawa ng paggawa ng mabuti. That this body belongs to Him. Hindi kagaya ng mga tao na hindi na nga nagsisisi ang kasalanan, ay na kay Kristo, nilalabastangan pa siya. Ito ginagawa nila. 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Verse 9. 1 Corinthians chapter 6. Verse 9. Basa mga kapatid. Begin. Huwag kayong padaya, kahit ang mga magkakapid, niya mananamba si Diyosyosan, ang mga mangangalan niya, mga nang bababae, niya mga magkakapid sa kapwa lalaki. Verse 9, verse 10. Niya mga magnanakaw, basa, masasakim, manglalasing, mapagtungayaw, manglulupig. Ano sabi? Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Nabasa niyo mga kapatid? Wala akong alam na unggoy, orangutang, o ng mga hayop na miyembro ng LGBT, plus QQ, plus. With all due respect, mahal natin lahat ng tao, even those who are in the LGBT group, God loves you. Pero wala akong nakita ng unggoy na bakla. Wala akong nakita ng unggoy na tomboy. Pero meron ko alam na Kristiyano, dating bakla, naging Kristiyano. Hey, listen, marami ko alam na tomboy dati na naging Kristiyano. I know of some homosexuals na naging Kristiyano tunay, nagbago buhay. Amen? Ano sabi sa verse 11? At ganyan ang ilan sa inyo. What the Bible says, and such were some of you. Dati kayo ganyan. Pero kayo ay dating ganyan, nahugasan na kayo ng dugo ni Kristo. Binanan, inaring ganap. Amen? Sino mang tao na gumagawa ng kasalanan, lahat ang binagit niya kanina, ng bababae, ng lalaki, ng lalasing, ng nanakaw, ng angalo niya, kung ano man ginagawa niyo, kung ay nagsisin na kasalanan, you are washed with the blood of Christ. Amen? Pwede kayo magbago. Walang imposible. Pwede magbago. Even the very son of the Hamas leader, naging Kristiyano. Tayo mga Kristiyano, bagamat tayo nakatira pa sa katawang ito makasalanan, we could suppress this, we could control this by the help of God. And sometimes, it is all we can do to keep it in line. Kontrolin natin to. Sa araw, mag-rapture, and we will never be controlled by the flesh, it will be controlled by the Spirit. Again, Philippians 3:21, siya nagbago ng katawan ng ating pagkamababa upang katulad ng katawan ng kanyang kalulatian. You will be given a body that like His. And the Bible says na itong katawan ito ay kagaya ng katawan ni Kristo. Who shall change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body. So tayo mga Kristiyano, anong katawan meron tayo pagdating ni Kristo? Ibibigay sa atin, katawan na kagaya sa Kanya. Elaborate ko ng konti, 1 John 3:2. 1 John 3:2. Kami basa. Begin.
tayo, nalalaman natin na kung siya mayag, tayo magiging katulad niya. Ay, nakikita niyo ba, mga kapatid? Kung ano katawan meron si Kristo, ganun magiging katawan natin. Magiging katulad niya. Hindi po kwentong kutsara yan, hindi kwentong barbero yan. This is God's word. Your body will be like His body. Okay? Secondly, it will be not only a divine body, it will be a distinct body. Distinct. 1 Corinthians 15, verse 50. Hindi po flesh and blood, tulad ng meron tayo ngayon. 1 Corinthians 15:50. Sabi ng Bible, now this I say, brethren, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Okay, hindi makapapasok sa langit ang laman ng dugo na ating katawan ngayon. That's why we need to have that glorified body na custom-made for heaven. At maraming tao, hindi nalalaman yan. Pero alam nyo, tayo mga Kristiyano, may kaalaman na katawan meron tayo. Pagdating Kristo ay katawan na hindi na kailangan ng dugo. Dahil kailangan ng dugo para mabuhay ka. Ang dugo ng tao kailangan ng tao sapagkat andun ang oxygen. Kaya may relihiyon na ayaw magpasalin ng dugo. Walang kwentang religion yan. Dahil sa religion na ayaw magpasalin ng dugo. Mga kapatid, ang dugo ay kinalalagyan ng oxygen. When you lose blood, you will die. Kaya kailangan masalin ng dugo. Anong relihiyon na ayaw magpasalin ng dugo? Saksi. Ayaw nila. Mga kapatid, that's why mali ang turo ng mga relihiyon. Pati medisina, dinadaya nila para mandaya ng tao. Pero mga kapatid, but again, blood and flesh cannot enter the kingdom of God. That body of yours cannot enter the kingdom of God. Kaya isa pang religion na sinasabi, humawa ka lang sa simbahan. Kaya pinagaganda simbahan lang, humawa ka lang para dalang ng Diyos sa langit. Mga kapatid, isa rin kabulastugan. Hindi po dadali ng Diyos sa langit ang katawang ito yari sa laman ng dugo. Lalo hindi dadali ng Diyos yung ginawa ng taong templo. You know why? Ang kailangan doon, hindi kailangan ng Diyos ang templo sa langit. Ang templo doon ay si Kristo. Okay ba sa Revelation 20, kung nagkakamali, 20 verse, o 21 verse 22? Revelation 21 verse 22 or 20 verse 22? Ayan, okay ba sa lakas natin, begin. Ano sinasabi ng religion? Na nagaganda ang simbahan nila, humawa ka lang, kasama ka sila. Mga hindi makakapasok ang templo doon. Walang templo ron. Bakit ang templo ron ay si Kristo? Hindi kailangan sa templo gawa ng kamay. Okay, I saw no temple there. This church cannot enter the heaven. Kahit gano'n maganda pa simbahan natin. Ayaw ng tsura, hindi makapapasok. You know why? Walang papasok sa langit na gawa ng kamay ng tao. Eh, di ba tayo gawa ng tao? No, hindi tayo gawa ng tao. Tayo po ay gawa ng Diyos. Amen? Ginamit ang mga tao. Pero gawa tayo ng Diyos kaya tayo papasok sa langit. Pero the very flesh and blood will not enter the kingdom of heaven. Kaya, mga kapatid, may mga relihiyon na nagsasabing, humawa ka na sa simbahan. Sabi mo, panis na yan. Ito sinabi ng Bible. Walang templo doon. Ang templo doon sa langit si Kristo. Amen? The temple there will be my Lord and Savior. My Lord God and Savior Jesus Christ. Ang katawan ito ay distinct. Luke chapter 24, verse 39. Luke 24:39. Sa pagkabuhay ng muli ni Kristo, ito katawan na meron siya, na magiging kagaya natin. Luke 24:39. After He was resurrected, ano sabi ng Bible? Basa mga kapatid, begin. We will have that body na katulad kay Kristo na nahahawakan, nahihipo. It's a body we can see. It's a body we can touch. Sabi nga ni Kristo, behold my hands and my feet. It's a body we could with flesh and blood made in heaven. Flesh and bones rather. With flesh and bone made in heaven. Kasi pag spirito lang, hindi niya makikita. So ano klaseng katawan meron si Kristo na tayo magkakaroon din? It will be fashioned after the body of Christ. It will be a body of flesh and bone na hindi kailangan ng dugo, pero hindi tayo mapusyaw o maputla. Ang kaganda ng kutis na natin doon, hindi mo kailangan ng photolab. Amen? Ang tanong, will we be able to recognize each other sa langit? Hey, kung nasa langit ba kayo? Makikilala niyo ba kami? Makikilala ko ba kayo?
Of course, magkakakalala tayo. And I want to remind you na itong glorified body na ibibigay sa atin ng Panginoon na ayon sa kanyang glorified body will be recognizable. Dahil nung si Kristo na muli, nakilala niya siya. Mas maganda pa sa photolab. Mas maganda pa sa inedit. So he did not have to go to them para magpakilala. No? May isang babae. Isang babae ay nagpahula siya. At sabi, isang buwan mula ngayon, 2 linggo, 4 na oras, mamamatay ka. Isang buwan, 2 linggo, 4 oras, mamamatay ka. Kinakabahan siya. Sabi niya, mamamatay na pala ako, so kailangan ko mag-ayos. Ako, bago man ako mamatay, kailangan maganda yung tsura ko. Ang ginagawa ba nagpunta na sa, nagpapunta ko kasi marunong magpabago ng mukha. Pinabago mukha. Sabi niya, isang buwan, 2 weeks, 4 hours, mamamatay ako. Nagpabago siya, nagpasaksak dito, liposuction, etc. Nagpabago ng mukha, ginaya mukha ng isang artista, nagpaganda ng kilay, pinabunot, nilagyan, patanggal ng ngipin, nilagyan. So, totally nabago siya. At bagong-bago na ako. Bagong-bago na. Pagtawid niya sa parlor, tingin pa siya sa salamin, make-up pa siya, nasa kasaan siya, patay. At sabi niya, nung nandun na siya sa langit, kwento na naman. Ganda ka siya, tip na. Di ba sabi sa una, mamamatay ako, 30 days, 2 weeks, and 4 hours? 3 oras pa lang naman Ba't namatay na ako? Ganun ba? Chinik daw. Kung ano? Ba't namatay na ako? Ay, alam ko na, sabi nung nagkausap ba niya, hindi ka nakilala bago mukha mo Kaya nadali ka. Mga kapatid, you will be recognized. Makikita ko rin yung aming anak na nawala na. I will be able to recognize my mother. I will be able to recognize my dad. Sa lahat makikita ko yung kapatid ko. Makikita na ni Mamita ang kanyang lola. Kanyang tatay. And when you're in heaven, at nag-rapture, magkikita tayo muli ron. Tumukanto, hindi nyo maiwasan. Nababaras ka sa boses ni pastor, sa pagmumukha ni pastor, na wala na natanggap na text, hindi Bible text, aki sa church, pag-aki. Tuloy mo kanto, makakasama sa langit, mga kapatid. Kaya magsanay na kayo. Amen? And by the way, makikita ko na si Kristo. Makikita ko na yung aking tagapagligtas. I will be able to see the one who died for me and gave his life for me. Na siya nagmahal na lubusan sa atin. He will be giving me a distinct body. So when we get to heaven, there will be people who we never met, who will recognize us. And probably they would say, pag nasa lakad na tayo, tuloy na. Ako inakay mo nung isang araw, sumaga ko sa jeep ni Kuya Marvin. Kuya Ray, ako'y nabigyan mo ng trust sa gasoline station. Someone will tell you, hindi mo ko nakikilala pero ako'y nabigyan mo ng pagkain doon sa sulok ng lugar namin, nabigyan mo ko ng lugaw. And we will be able to recognize Isaac, Abraham, Paul, and all the disciples. Higit sa lahat, I will recognize my Savior, Jesus Christ. Amen. Number 3, nilamang a divine body, a distinct body. He will give us a body that is dominated by the Spirit. Ano sabi ng 1 Corinthians 15, verse 54? Datapat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakayan, mangyayari ang wika na nasulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Now we are being dominated by sin, by Satan. Labanan natin. But our body na glorified will be dominated by the Spirit. Ngayon, ating katawan
sinisikap nating sumunod sa Diyos. Pero pinipigilan tayo ng kaaway. Pero salamat sa Diyos, ang ating glorified body will be dominated by the Spirit of God. Mark chapter 14. Mark 14 verse 38. Mark 14:38. We will be one day dominated by the Spirit. Ano sabi ng Bible? Pakibasa mga kapatid, begin. Ang lamang mahina, ang laman na natutukso, ang lamang bumibigay sa lahat ng kahinaan will one day be gone. Amen? Ang katawan ito na gusto'y kasalanan will one day stop and long for the Spirit of God. And finally, our body will pass through the door. Amen? Tinan po sa amin ng Luke 24:36. Ang ating katawan ay makakatagos na. Dito hindi po kayo tumagos. Pero your glorified body will make you pass through that wall, that door, whatever, mga kapatid. Amen? Eh paano pa kung ma-aksidente ka? Tumayo ka lang. Hindi ka ba mamamatay? Bakit? Bago na katawan mo eh. Amen? Ano sabi Luke 24:36? Pakibasa. Nag-uusap sila. All of a sudden, si Kristo tumayo sa gitna. At sabi niya, peace be with you. 37. Basa. Natakot sila. Akala ko sino? 38. Okay, 39. So it was Jesus who appeared in the midst. Siya nasa gitna, nagpakita. Asa siya sabi ko lumagos sa pintuan. Tundaan niyo sa John 20:18. Ito po sinasabi natin pa. So they were meeting, talking about what happened. All of a sudden, after 3 days, si Kristo lumutang, nagpakita sa gitna nila. John 20 verse 18. Begin. John 20 verse 18. Begin. Okay, this is the problem with some Tagalog translation. Tinis English, mga kapatid. Okay, begin, basa. Okay, verse 19. Verse 19. Okay, begin. Pansinin niyo siya, when the doors were shut, habang ang pinto ay nakasara, nakapinit, si Kristo'y tumayo sa gitna nila. Why? Nobody could open the door because they were hiding. Natatakot sila, baka patay sila ng mga kalaban. And they were hiding sapagkat ang Kristo ay namatay, pinatay na, wala silang pag-asa. Then after 3 days of hiding and trying to get rid of the enemy, walang magakas magbukas ng pintuan. At biglang si Kristo tumayo sa gitna nila. The doors being shut. At sabi ng Panginoon, peace be unto you. Ito, mabalik tayo sa Luke chapter 24, verse 31. Luke 24, verse 31. Okay? Basa. Sa Tagalog na. Begin. You know why? Because he could pass through the wall. He could pass through the door. Amen? He could pass through any space. Bakit? Meron siyang glorified body. Eh, mga kapatid, sa katawan meron kami ngayon, gustong-gusto ko na talaga mag-rapture. Gustong-gusto ko na. While the doors being shut, si Kristo tumayo sa gitna nila. And those who have died trusting the Lord Jesus Christ
Mauna silang bumangon pagdating ng rapture, at tayo mga buhay, susunod ka agad na mabilis, at yung ating katawang ito, nagtaglay ngayong umaga, the flesh and blood will be changed into the greatest surprise of your life, glorified body. Ako, handa na ako. Kaya tayo dumating si Kristo. I know He will come. Sana nakahanda na kayo pagbabalik ni Kristo. Later, I will show you the video, but let's pray first. Tumayo po tayo lahat.